Okay guys, no, ishi-share ko ngayon kung ano ang experience ko sa BPI na loan. Kasi nag-message sila sa akin through text na kung gusto ko daw mag-avail ng personal loan. So this is my first time na mag-loan, no, sa BPI or sa kahit anong bank. So ganito pala guys, ishi-share ko sa inyo kung ano ang aking experience. Okay? So, ganito siya. Now, ito ang aking ginawa, no? So, nag-loan ako ng 15,000 pesos. Ayan siya. And then, tumawag sa akin yung teller, no, na nag-aasikaso ng loan. Tapos pinapapunta ako dun sa kanilang branch, no, kung saan ako nag-open ng aking ATM. So, nagpunta ako doon, dinala ko yung mga IDs ko na proof na ako talaga yon. And then, process niya around 3 to 4 days, no? After that, pinapunta niya ako sa bank to sign the parang ano siya, parang papel, no? Parang agreement nyo kung ah, kukuha ka ng loan. Okay? So, kumuha ko ng 15,000. Tapos, dun pala, may processing fee siya na 1,500. So, yung 1,500 ko, ay yung 15,000, no, nabawasan pa siya ng 1,500 for the processing fee. So, 13,500 na lang talaga yung nakuha ko. No? Ayan siya, 1,500 yung processing fee. So, 13,500 yung net or yung na-take home ko. Tapos, ang sabi nung teller, ito ang aking babayaran monthly. No? 598 or 600 pesos. Nilagay ko na rin siya na 600 pesos kasi 2 pesos lang naman yung difference, no? So, yung terms na kinuha ko is 3 years to pay. No, sabi ko, sige, try natin kasi hindi naman natin yan maramdaman yung 600 pesos, no, for 3 years. For 3 years or 36 months, no? 36 months to pay yung kinuha kong term. Okay, so ganito pala pumapatak mga guys, no? Para lang meron tayong kaalaman, no? So sa 600 pesos, no, na interest ko or pati na yung capital, no, or kasama na lahat doon, yung babayaran na 15,000 plus the interest is 600 per month. No, tinotal ko siya for 6,000 for 36 months, no, pumapatak siya ng 21,600 in 3 years. No, yung inutang kong 15,000 naging 21,600 siya. So, bali yung every year, 6,600. No? Pumapatak siya ng 6,600 per year. No? Tapos, ang 600 na yan, 3,000 yung interest na napupunta sa interest, 300 yung napupunta sa interest, tapos 300 din pala yung binabawas dito sa 15. So, imaginein mo, 300 monthly ang interest niya. Okay? Sobrang mahal din. Ano? Akala mo, binabawas yung 600. Hindi ha. 300 pesos lang ang binabawas for the principal kasi automatic yung 300 naman is for the interest. Yun. So, ayan siya. 300 is for the interest. Okay. So, ganyan siya mga guys, no? So, parang lumalabas na 183.33 or 300 pesos nga ang pumupunta doon. No, yun ang computation ko ha. 183 per month ang interest. Ang interest per month.
Tama ba? Or 300 per month, no? So, double pala yan. So, ganyan siya guys, no? In my own opinion, napakasakit pala, no? Pag naglo-loan ka sa bangko. This is, a small amount, no? A small loan lang talaga. Na trinay ko lang kung paano magbayad ng loan at napakasakit pala mga guys, no? Lalo na kaya pag nag-loan ka ng kotse, bahay, siguro sobrang sakit pa din, ano? Kasi half pala ng napupunta na bayad mo is for the principal, tapos yung half interest. So, sobrang sakit talaga, guys, no? So, bago tayo talaga mangutang, mag-isip-isip muna tayo kasi talagang half of the, like for example, 12,000, 6,000 interest yon, 6,000 lang ang nababawasan. Ganon din siguro pag kumuha ka ng bahay, sasakyan, ganyan. So, ganyan guys ha. Para at least meron tayong kaalaman kung paano mag-compute ng personal loan, no, sa bangko or sa kahit anuman. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Thank you so much.